Expected ko lang. Sabi niya, bakit kayo dati happy? Bakit sir? Bakit? Nakikita ko yung kanilang effort na talaga po. Impeach sa Bigisar. How will this affect sir kayo po as a bilang tatayong senator judge at kayo po ay mangangampanya din sir? Hindi bawas yung araw ng labas na sir kung nagkataon. Ang daya nila, no? Gagawin kami hostage dito para magiging judge ng impeachment court. Tapos sila, magagampanya na. Kami dito ngayon, 24 of us will be sitting as judges of the impeachment court. Sir, Hindi kami makapagpangampanya. Senator, paano kayo magiging impartial kung, di ba, friends kayo, malapit kayo sa mga Duterte, paano kayo tatayo as impeachment court? Alam naman natin that itong impeachment is a political exercise. But still, as a sitting judge, I have to maintain my political neutrality. I should be apolitical by this time. Once magsuot ako ng robe, pero hindi pa ako nakapasukat eh. Nagawa daw kami ng tuga. Robe para judge talaga ang dating. Once suot ko na yan, I will have to maintain political neutrality. So, kasi ngayon ipagpapalagay na definitely hindi nyo i-convict si VP. Bahala na kayo kung ano iniisip ninyo. Basta ako, I will maintain my political neutrality. Pahintayin na lang nyo yung magiging buto ko pagdating sa butuhan. Hindi po pwede mong ikatalog nung nangyayari ko dahil hindi ka makakalabas ng mga kampanya sir. And you are sir nasa number 10 po kayo sa survey. Medyo alanganin sir. Depende. Baka maawa yung gabutante. Tuwawa naman si Bato, hindi nagkapakampanya. Tulungan lang natin ito. Ayun naging nagja-judge sa Bato doon sa impeachment court. Hindi nakaikot. Pero sir, ay initial na pag-uusap yung mga senador tungkol dito sa possibility nga na mag-impeachment trial. May initial kayo mga pag-uusap. Well, most likely, kung matransmit sa amin yung articles of impeachment, adjourn na kami, wala kami bukas, no? Break na kayo bukas. So, most likely, the earliest that we will tackle that sa plenary is only after the election. Kasi hindi na kami bumalik, di ba? Hindi na kami bumalik. Oh. Pero sir, di ba pwede mag-impeachment trial kahit nakabakasyon yung Congress? Depende yan because we will be making our rules on impeachment. Pag-usapan namin yan. Tingnan natin. But base sa napag-usapan kanina, ay parang yun ang narinig ko na you can tackle after the election. Sir, yun Saan parang napag-usapan consensus so far? Yan po yung sentiment so far after the elections na itakot po. One of the possibilities. Most likely. Kasi pag siuwian na kami, starting bukas, di ba? Punta na kami sa mga kanya-kanyang campaign surface. Sir, sino Pero po na kami yung kwan. Ha? Sino po yung nakausap niya po? Ay, kami mga kasamahan namin. Including SPG. Most likely, yun ang mga Including SPG. At tanongin mo na siya ng mga. Ano yung informal na usapan, sir? Or formal meeting kayo o informal discussion? Informal discussion lang, informal discussion. Kasi nga, paano nga, hindi pa inatakil sa plenary. Kung endorse nila yan sa amin ngayon, today, no, after the adjournment of this session. O, paano matakil sa plenary yan? Wala na kami session bukas. Pero sir, on the way na kasi from the house and medyo mahaba pa yung gabi. Napag-usapan din ba yung possibility matakil niyo siya tonight? It depends. So yung informal na pag-uusap po with the Senate President and kayo mga senador? Marami kayo, sir? O sa May mga plenary? ganong idea, nagsipaglabasan nga, paano nga natin yan itatake na hindi pa na pasa sa plenaryo.
Anong magiging move namin ngayon na naka-break na kami. So most likely, mag-reconvene ang 28th Congress after elections. So after elections pa naman, meron maging 19th Congress after elections. So yung informal discussion yung kanina is with the Senate President. It was one among the colleagues na nag-usap-usap lang. At isang option yung June na lang itapos. Isang possibility. Isang possible. Isang possibility. Kaya nga, kung hindi nga mabasa sa matik up sa plenary, anong basis namin para mag-conduct ng impeachment trial? Pero so ano yung sentiment ng majority after the election? Ano yung sentiment ng majority? Bitahin nyo sila isa-isa. Bitahin nyo sila. Mahirap na kung mapagalitan tayo na sasalita ako in their behalf. Pero sir, ano sa tingin niyo yung chances ng impeachment ni VP Sara dito sa Senate? May chance ba talaga na makonvict siya? Convict. Malaki ba yung chance? Bilang kayo. So, 24 kami, di ba? 23. Bilang kayo. 1, 2, 3, 4. Sa bilang niyo, sir, ilan? Ha? Sa bilang niyo po. Bilang dahil mahirap nga. Political nga. Alam mo, yung mga kasamahan ko ayaw magsabi na kayo nilang stand. Dahil nga, mahirap na ma-preempt yung kanyang decision, di ba? Hindi ko pa nga nabasa yung articles of impeachment, hindi pa nakapresent yung prosecution, hindi pa natin in other words, hindi pa na-try. So, trial muna bago decision. Alangan naman, decision agad, wala pa trial. Sir, you think may kumpas ng Malacanang? Kumpas? Yung impeachment? May Ah, signal ba from Marcos? Representative Sandro Marcos is one of the congressmen who endorsed one Unang impeachment pumirma ay si Congressman Sandro. I don't know. Sagay na silang tanongin. Dahil nga, Sandro Marcos is a congressman. Kasama yan sa trabaho niya. Pero anak siya ng presidente. Di ba? Ano yung stand ng presidente regarding impeachment, hindi naman siguro yung binding sa kanya dahil may sarili mo din sa decision as a member of the House of Representatives. Sir, you mentioned apolitical po. Sir, you mentioned apolitical kayo and magiging neutral kayo dito. Does that mean, sir, kahit na alam namin na friends kayo with the Dutertes, hindi pa kayo set kung ano talaga iboboto nyo? Depende lang sa lalabas. I'm not denying that I am close to the Vice President. I'm not denying that I am identified with the Dutertes. But then again, a decision will be made once I have studied the articles of impeachment at saka yung takbo ng trial o how the prosecution presented their case. Titingnan natin. Okay? Thank you. Thank you, sir. Sige, Ha? Ano? Pero Pero, Yan, nawala na. apolitical pa rin ako. Thank you, sir. Walang pakiusap sa inyo si Bibi.